Hello guys, magsasangag ako ngayon guys. Ayan, ihanda ko lang guys yung aking mga ingredients. Hi guys, magsasangag ako ngayon guys. Dahil sayang naman guys yung bahaw. Ang dami naming bahaw guys. Kasi ako hindi na ako nagra-rice. Mga bata na lang kumakain ng rice. Ayan, kaya isasangag ko siya ngayon para hindi naman siya sayang. Tapos guys, ito ang aking ingredients. Ito ay yung mga tira-tira lang to guys. Yung tira sa tocino, tsaka itong barbecue tocino. Puro tocino guys. Ayan, at lalagyan ko ng sibuyas, bawang. Ayan nga guys. Then, ito yung ham. Ayan. So, ito mamaya, lutuin ko to. Lalagyan ko ng sitaw, adobo. Sitaw na adobo with pork. Ayan guys, at yun ang aking kakainin mamaya. Ayun guys, dahil nga ako ay magsasangag. Yung aking isasangag guys ay dito ko isasangag sa pinaglutuan ko ng tocino. Sino ba nakaka-relate dyan guys? Masarap to. Diba? Ito yung ginagawa namin nung estudyante pa kami sa college. Mga boardmate ko. Shout out sa mga boardmates ko dati. Yan. Yung pinaglutuan namin ng ng tocino or ng nga yun, yung basta yun. Parang tocino. Longganisa. Ayun, longganisa guys. Yung pinaglutuan namin ng longganisa or tocino. Doon namin sinasangag yung kanin guys. Apakasarap. Oo. Gawin nyo yun. Kung hindi nyo pa alam, tikman nyo. Masarap siya. Yun yung mas tipid. Tipid tips. Naman tayo mga kananay. Puro katipiran ang alam. And guys, pinainit ko lang yung kawali na mayroong sauce ng tocino. Then, ilalagay ko na guys yung ating rice. So guys, ay hindi pa pala. Wait. Yung pala muna. Unahin ko na yung rice. Ito pala muna guys. Bawang. Ayan, bawang. Sino nakakaalam ng technique na to guys? Yung mga pinaglutuan nyo ng tocino or ng longganisa ay inyong pagsasangaga ng kanin. Bango. Ang sarap kaya guys. Lagyan natin ng konting mantika para hindi matuyuan. Yan guys. Yan guys. Ang hirap mag-vlog guys nang walang cameraman. Pero ke-rebels na rin. Sariling sikap guys. Gano'n naman talaga, di ba? Lahat naman ng mga yung mga sikat na vlogger ngayon, nagsimula din yan sila sa mababang uri ng vlogger. Katulad ko. Yung ganito, basic only. Kasi wala pang budget, guys. Pati yung camera, di ba? Noon lang yun, tiyaga-tiyaga lang tayo. Pasasaan ba at mararating din natin ang ating goal. Ma-achieve din natin yan. Kaya pagpasensyahan nyo na kung hindi maganda yung kuha ng aking video. Kasi cellphone lang ang gamit ko. Wala pa ako nung mga high-tech na ginagamit sa pag-vlog. At wala pa na ako pang upa sa cameraman. Kaya ganyan lang guys.
hanap-hanap lang ng magandang pwesto ng camera. At ito, lagay ko na yung main ingredients. Main ingredients. Ang ating tirang tocino. Mga tira-tira lang to guys. Kasi sayang itapon. Naku, ang mahal-mahal ng mga bilihin ngayon. Napakahirap kitain ng pera, pambili. Nakakahiya naman sa naghahanap buhay natin guys kung tayo magsasayang ng pagkain. Tumigas na siya guys. Inaan natin yung apoy kasi masusunog. Pinatay ko muna para hindi masunog yung ano. Kasi ang tocino guys, di ba, matamis. So madali siyang masunog dahil sa sugar. Kaya patayin ko muna yung apoy habang hinahalo ko ito. Para hindi siya masunog. Masarap to guys, malasa. Alala ko nun, mga ka-boardmate ko nun sa ano. Nung college ako guys. Pag nagluto kami ng pangulam na tocino or ng yung ano nga, longganisa. Naku, kahit bagong sain yung kanin, sasagag namin dun sa pinaglutuan ng longganisa. Kasi para marami kayong makain. Kahit wala masyado ulam, malasa siya, masarap siya. Kaya tipid tips yun guys. Ito, kahit wala ka ng ulam nito, the best na to. Tapos guys, nung nag-aaral kami nun, may nagbibigay sa amin nun isang sakong talong. Pinaghahati-hatian namin yung mga ka-boardmate ko. Boyfriend yun guys ng friend ko. Alam mo kung sino ka. Meron silang ano, yung taniman ng talong. Kaya guys, may supply kami. Tuwing mag-harvest sila, binibigyan kami isang sako. Ang dami, grabe. Inuwi namin sa mga bahay namin guys pag uuwi kami na nga. Kasi weekly kami umuwi no, nag-board kasi kami. Every weekend uwi kami. So ayun. Kaya pag uwi namin sa mga bahay namin, may mga dala kaming talong. Ang saya-saya lang nung kapag wala ka pang ano guys. Kaya yung sa mga kabataan dyan, mga dalaga, binata, i-enjoy nyo muna yung pagkadalaga at binata nyo. Huwag kayong magmamadaling mag-asawa or maghanap ng partner para hindi kayo agad masuong sa ano, sa maagang malaking responsibilidad ng buhay. The reality of life. Hindi kayo agad masuong sa reality ng buhay. Enjoy nyo muna ang inyong ano, life as single. Para kung kayo ay ready na mag-asawa, di wala kayong pagsisisihan. At saka hindi na, kaya guys, marami rin yung may asawa na tapos ay naghahanap pa rin ng kasiyahan kasi maaga sila nakapag-asawa siguro. Hindi nila na-enjoy yung pagkadalaga at pagkabinata nila noon. Kaya sila ay
Naghahanap pa rin ng aliw-aliw. Naghahanap pa rin ng ano. Ay, naku guys. Kaya yung iba, tsaka, ewan ko ba, bakit yung iba walang kakontentuhan? Sana nakukontento na lang kayo kung ano ang meron. And guys, buksan ulit natin guys ang apoy. Then, lagyan ko ulit ng kaunting mantika dahil na ano na yung mantika ko. Na-absorb na. Kaunti lang kasi yung nilagay ko kanina. Kasi maglalagay pa ako guys ng egg. Lagay tayo guys ng egg. Yan guys. Yan guys. Ito guys. Sarap niya. Yummy. Good luck. Sana mapigilan ko yung ano ko, sarili ko guys. Kasi I'm diet. I'm dying inside. Diet ko no guys. Sana guys ay mapigilan ko yung sarili kong hindi kumain ito. Dahil yummy ito guys. Lagyan natin ng pampalasa. Inaano natin ang apoy dahil masusunog. Kaya sana yung mga may asawa na guys, makontento na lang sa asawa nila guys. Huwag na maghanap ng iba. Isipin nyo guys, pinakasalan natin yan, kinasama natin ng ilang taon sa hirap at ginhawa. So, alam natin kung ano siya, kung anong ugali niya. Kaya dapat tanggapin natin yun. Tanggapin na lang natin yun dahil lalo na kung may mga anak na kayo. Dahilan guys na ano, para mawala ang pagmamahal niyo sa asawa niyo. Lalo na guys sa mga babae sa amin kasi maraming nagbabago sa katawan namin, sa itsura namin. Sa boys naman, alam nyo namang siguro nung inasawa nyo yung mga asawa nyo ay hindi naman pangit dahil inasawa nyo nga, diba? So, kung nag-iba itsura, unawain nyo. Adi kung nakakaluwag-luwag kayo, di bigyan nyo ng pampaganda para maalagaan din naman niya yung sarili niya. Ganon lang yun guys. Kaya huwag kayong maghahanap ng iba. Huwag nyo idahilan na nag-iba na yung hitsura, yung iba nag-iba na yung katawan. Kasi nga, diba? Nanganak na. Naging dami nang ginagawa sa buhay. Hindi katulad nung dalaga na puro lang naman ka-echihan, ka-artihan.
Ganun lang, wala namang ibang iniisip, walang ibang pinoproblema. Kaya, hindi mo kang haggard. Eh, pag misis na kasi, nanay ka na, hagarda ka na talaga. Kung wala ka talagang, ano, perang pampabeauty, ay talagang haggard na talaga guys. Dahil marami ng inaasikaso sa araw-araw, maraming pinoproblemang mga bayarin, ganun. Kaya, unawain nyo kami guys. Bakit ganito na itsura namin guys? Kasi ganun talaga kapag pamilyado ka na. Unang-una kasi maraming nagbabago sa katawan ng babae, sa itsura ng babae. Ganon, kung hindi na kami sexy tulad noon, hindi na kami kasing ganda tulad noong una mo kaming nakilala, una nyo kaming nakilala, unawain nyo dahil siyempre yung buhay namin, yung sarili namin ay nilaan lang namin para sa inyo. Ganon yon. Kaya wag na kayo maghahanap ng iba. Ang gawin nyo na lang, bigyan yung pampaganda yung mga asawa nyo. Para bumalik sa dati yung ganda. Hindi man bumalik sa talagang dati, at least, diba? Kahit pa paano maging okay yung hitsura kung yun ang gusto nyo. Dahil ganun talaga. Mabuti yung mga boys, hindi nagbubuntis. Kaya, walang masyadong pinagbabago sa hitsura nila. Lalo yung ibang mabuporma, magagaling pumormang boys. Diba? Tapan muna natin yung kaunting minuto guys. Tapos, okay na yan. Maya-maya lang. Guys. Ang dami ko nang nachika guys about sa mga bagay-bagay. At to naman guys, sa mga babae na makontento na rin tayo sa mga asawa natin. Kasi hindi, tulad din nila, tulad natin, pare-pareho lang naman tayo. Nung inasawa natin sila, alam natin yung ugali nila, alam natin kung ano sila, alam natin kung sino sila, di ba? So, tanggapin din natin yon. Kailangan natin din yung tanggapin. Hindi yung porket may nakita ka ng iba girl, sasabihin mo, kasi yung asawa ko ganito, kasi yung asawa ko ganyan, kasi hindi bad yun, no. Hindi ganon. Kasi minahal natin yan. Minahal nila tayo. So, sa pag-aasawa talaga dapat mayroong honesty, loyalty. Medyo yung honesty or yung trust ay lalo na kung may mga kasi may mga problemang pinagdadaanan ng mga mag-aasawa. Sa trust issue, medyo na natin yung, pero kailangan natin i-develop na maibalik yung ating tiwala at pagmamahal ulit. Ganon, hindi yung yung gagawa ka ng kalukuhan, ng kabalbalan para lalong lumaki ang problema. Huwag ganon. Pag-usapan kung ano ang magandang solusyon. Kung talaga ayaw mo na, sabihin mo. Hindi yung paasa ka, hindi yung bigla na lang meron ka na palang iba, di ba? Huwag ganon, no tayo dyan, no. Mas okay na tapatin mo yung partner mo kung talagang hindi mo na siya mahal. Mas the best yun, sabihin mo na ayaw mo na or hindi mo na nga siya love, wala nang love, meron ka ng iba. Mas okay yun, mas okay yun. Yun ang the best na katapatan. Kaysa magtago-tago ka, di ba? Tapos malalaman na lang, mas masakit kasi yun. Yung biglang malalaman na meron ka na pala, ganyan-ganyan. Tapos ang sama, di ba? Uuwi ka pa sa asawa mo, tapos may inuuwian ka palang iba. Ang sama naman.
Maawa ka sa asawa mo, maawa ka rin sa sarili mo. Di ba nakakapagod yun? Lalo na sa mga babae. Naku, nakakapangit lalo, nakakalusyang lalo, hindi nakakaganda. Ganon din sa mga kalalakihan, hindi rin nakakagwapo. Kapag ng babae or ng lalaki. No, 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 no tayo dyan, guys. Okay? For today's video, sana may natutunan kayo, guys. At ito na, guys, yung aking, charan! Yan. Masarap yan, guys. I hope na magustuhan ng aking mga junaks. Baka ako na naman lang ang magwagi, guys. Pipigilan ko yung sarili ko. Malalaman nyo yun. Update ko kayo kung kumain ako o hindi. Oh my goodness. Bye-bye.